Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aalab ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalab na balita sa Cagayan at Northern Luzon at sa buong Pilipinas. Mula sa DZYT 765 SMNI Radio News Center sa Tuguegarao City, narito ang inyong News Blasters. SMNI Radio News Blast. Good morning. Araw po ngayon ng Lunes, Mayo 4. Ang oras ay hatid sa iyo ng RBC Cable, alas 6:15 ng umaga. Para sa ating mga balitang nasyonal, babala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na aabot sa danger level ang heat index sa 13 lugar sa bansa ngayong Lunes, araw ng 4 Mayo.
Pinakamataas na inasahang 44 degrees centigrade sa Dagupan City, habang posibleng pumalo sa 42 degrees centigrade hanggang 43 degrees centigrade. Ang init sa Sinait, Ilocosur, Lawag City at Batak, Ilocos Norte, Bacnutan, La Union, Apare at Tugigaraw City, Cagayan. Kabilang din sa listahan ang San Ildefonso, Bulacan, Tucamiling, Tarlac, San Jose, Occidental Mindoro, Puyo, Palawan, Maasen, Southern Leyte at Davao City. Ayon sa ahensya, ang heat index na 42 degrees centigrade hanggang 51 degrees centigrade ay itinuturing na danger level dahil sa mataas na panganib ng heat cramp, next heat exhaustion at heat stroke. Pinapayuhan ang publiko na limitahan ang outdoor activities, uminom ng sapat ng tubig at manatili sa malamig na lugar upang makaiwas sa sakit dulot ng matinding init. SMNR Radio News Blast. Sa natin mga balita pa, isang pyroclastic density current o PDC mula sa Mayon volcano eruption na ito'y tumabon sa ilang bahagi ng Kamalig, Albay bandang alas 5:30 ng hapon hanggang alas 5:45 ng hapon noong Sabado, Mayo 2. Ayon sa mga residente, makapal na usok at abo ang bumaba sa lugar na halos umabot sa 3 hanggang 4 na sentimetro ang kapal. Sa iba pa natin mga balita nasyonal, inatasan ng Malacanang ang mga pangunahing kagawaran na bigyan na agarang tulong sa mga naapektuhan ng asphalt sa Ginuban at Kamalig, Albay. Agad namang tumugon ang Department of Public Works and Highways o DPWH at agad na tinanggal ang makapal na abo sa mga pangunahing kalsada upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero at mga residente. Namahagi naman ng N95 mask ang Department of Health na nag-deploy ng mobile clinic para sa mga hirap huminga. Bukod dito, nagsasagawa naman ng water spraying at asphalt clearing operation ang Bureau of Fire Protection. Samantala, namahagi ng 300 food packs at iba pang tulong sa mga evacuees ang Department of Social Welfare and Development. Sa kabilang banda, hinihikayat ang mga residente na manatiling alerto, manatili sa loob ng bahay, magsuot ng face mask at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. Sa iba pa nating mga balita nasyonal, nanawagan si Senator Amy Marcos sa pamahalaan na isulong ang direct government to government o G2G oil procurement upang maibsan ang epekto ng krisis na langis dahil sa tensyon sa Middle East. Paniliwanag ng senadora na maaaring direktang bumili ang gobyerno mula sa mga bansang nagpo-produce ng langis at ibinenta ito sa mas mababang presyo para sa mga consumer. Binanggit din ni Senator Aymin ang mga dating G2G oil deals noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bilang halimbawa ng ganitong sistema, giniit ng senadora, ginawa na ito ng ilang bansa sa Asia, kaya dapat ding magpatupad ang Pilipinas ng mas agresibong sourcing strategy. Samantalang inuulat ng Department of Energy na may pararating na 22,000 metriko na tonelada LPG mula sa Philippine National Oil Company bilang dagdag supply sa gitna ng krisis. Sa
balita pang internasyonal, inatasan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang mga kaukulang partido nagsumiti ng kanilang obserbasyon hinggil sa patuloy na detention ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang Mayo 8. Kabilang sa mga dapat magsumiti ng ang Office of the Prosecutor, depensa ni Duterte, kinatawan ng mga biktima at Public Counsel for Victims. Ayon sa ICC, kailangan regular na suriin ang pre-trial detention kada 120 na araw at maaring ikonsidera ang pagpapalaya may kondisyon man o wala. Itinakda rin ang status conference ng Mayo 27 kaugnay ng kasong crime against humanity laban kay Duterte. Noong Abril 23, kinumpirma ng ICC na ang kasong pagpatay at tangkang pagpatay ay inuugnay sa kanyang kampanya kontra droga. Samantalang hiniling ng kampo ni PRD na iapila ang desisyon ng ICC na nagkumpirma sa mga kaso laban sa dating Pangulo. Maling sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na hindi bukas ang gobyerno sa anumang phase talk sa Communist Party of the Philippines o New People's Army o CPP-NPA-NDF. Ayon kay Teodoro, ang MPA ay sangkot sa mga krimen at karahasan kaya hindi dapat ituring na lehitimong pakikipagsundo ang pakipag-usap sa kanila. Ginawa ng kalihim ang pahayag na matapos ng enkwentro sa Tubuso, Negros Occidental noong Abril 19 na ikinasawi ng 19 na miyembro ng rebuilding grupo. Natatandaan ng noong Abril 27 ay inilabas ang CPP ang pangalan ng 10 NPA na nasawi sa enkwentro habang iginit ng sibilyan na siyam na iba pa. Nanindigan naman ang pwersa ng gobyerno na lahat ng nasawi ay mga armadong rebelde. Sa iba pa nating mga balita, pinag-iisipan ni Caloocan Representative Edgar Erice na magsampa ng petisyon sa Korte Suprema para itulak ang anti-political dynasty law dahil duda siyang maipasa ito sa Kongreso. Ayon kay Erice, kung hindi kikilos ang lehislatura, dapat magkaroon ng malinaw na implementasyon at kahulugan ng anti-dynasty provision ng konstitusyon. Binatikos din ng kongresista ang kasalukuyang bersyon ng panukala sa Kamara dahil posibleng lalo pang nitong mapalakas ang political dynasty imbis na pigilan ito. Kinuwestiyon din ni Erice ang umano'y kakulangan ng political will ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para itulak ang naturang batas, samantala tumangging makilahok sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Mas nais niyang pagtuunan ng pansin ang iba pang mahahalagang isyu sa Kamara. Giit ni Erice, hindi niya itinuturing na bahagi ng mandato ng Kongreso ang naturang impeachment process. Sa iba nating mga balita, kinumpirma ng Malacanang na inaprubahan ang 14 na araw na rescheduled foreign trips ni Vice President Sara Duterte mula Mayo 2 hanggang 15. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inilabas ang Travel Authority noong Abril 28 para sa biyahe sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom.
Una nang inaprubahan ang biyahe noong Abril 22, ngunit naantala ito na matapos inanunsyo ni Duterte ang pagpapaliban dahil sa umano'y kawalan ng katiyakan sa pag-alis. Natatandaan ang unang schedule ng biyahe sa ibang bansa ni BP Sara ay Abril 23 hanggang Mayo 15. Kaya naalanganin ang paghahanda ng Vice Presidente. Una na ring binatikos ng Vice Presidente ang paglalantad ng mga detalye ng kanyang biyahe na anyay naglalagay sa kanya sa panganib. Iba pa nating mga balita, inaanunsyo ng House Committee for Justice na isinapinal at ina-adapt nito sa Mayo 4 ang committee report na naglalaman ng probable cause para impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Chair Grel Loestro, kasama ring ina-adapt ang resolution at articles of impeachment bago ito ipasa sa plenaryo ng Kamara. Anya, kumpleto na ang komite ng constitutional na tungkulin nito batay sa mga ebidensya. Matatandaan ng una nang nakuha ng komite ang 5-0 votes para sa probable cause sa dalawang impeachment complaint kapag inaprubahan na at least 1/3 ng mga kongresista, ipapasa ang articles of impeachment sa Senado para sa impeachment trial. Sumasahing papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment,
Supplies and Services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNR Radio Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNR Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Muling nagbabalik ang SMNR Radio News Blast. SMNR Radio News Blast. Oras, alas 6:31 ng umaga. Ang oras na yan hatid sa inyo ng RBC Cable. Para sa ating mga lokal na balita dito sa Tuguegarao City, nagsimula ang lokal na pamahalaan na panibagong programa para sa mga kabataan na naglalayong paigtingin ang sport development sa lungsod. Kabilang dito ang libreng training ng basketball, volleyball at iba pang palakasan upang mahikayat ang kabataan na maging aktibo at malayo sa bisyo. Samantalang nagsasagawa rin ng libreng medical mission sa ilang barangay kung saan daang-daang residente ang nabigyan ng serbisyo medikal tulad ng check-up, libreng gamot at konsultasyon. Layunin nitong mapapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Patuloy din ang ating mga balita. Nagpapatuloy ang pagpatubad ng lokal na pamahalaan sa mga programang para sa kalinisan at kaayusan sa lungsod. Pinakahuling ulat, nagsagawa ng clean-up drive sa ilang barangay bilang paghahanda ng nalalapit na tag-ulan upang maiwasan ng pagbaha. Samantalang pinaigting din ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga pampublikong lugar at lansangan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente lalo na sa gabi ayon sa pulisya. Manatiling mababa ang ilang kriminalidad sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Sa sektor ng Kalakan, patuloy na binabantayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga pamilihan ayon sa City Economic Enterprise Office na natiling abot kaya ang presyo ng gulay at karne bagamat may bahagyang paggalaw sa presyo ng ilang produktong agrikultural. Sa iba pa natin mga balita dito sa Tuguegarao, nagpapatuloy ang inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa mga establishmento sa lungsod upang tiyakin ang pagsunod ng sanitasyon at safety standard, partikular na sa bumisita ang mga kainan at pamilihan upang masigurong ligtas ang mga produktong ibinibenta sa publiko. Samantalang naglunsad ng information drive ang City Health of Fire Hingles sa pag-iwas ng mga karaniwang sakit ngayon. Mainit tulad ng heat exhaustion at dehydration. Pinayuhan ang mga residente na uminom ng sapat na tubig at umiwas sa matinding sikat ng araw. Sa larangan ng transportasyon, inaayos na rin ang ilang kalsada sa lungsod bilang bahagi ng road maintenance program. Layunin nitong mapabuti ang daloy ng trapiko at maiwasan ang aksidente lalo na sa mga pangunahing daanan. Iba pa natin mga balita dito sa Tuguegarao City pa rin. Pinagigtin ng lokal na pamahalaan ang kampanya laban sa sunog kasabay ng mainit na panahon. Nagsasagawa ng Bureau of Fire Protection ng inspeksyon sa mga kabahayan at establishmento upang tiyakin ang maayos na electrical connection
at fire safety equipment. Samantalang patuloy ang suporta ng lungsod sa mga maliliit na negosyante sa pamagitan ng mga livelihood program. Ilan sa mga benepisyaryo ang nabigyan ng puhunan at pagsasanay upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Sa sektor ng turismo, hinihikayat ng City Tourism Office ang mga residente at bisita na tangkiligin ang mga lokal na pasyalan at kainan sa lungsod. Layunin nitong mapalakas ang ekonomiya at makapagbigay na dagdag kita sa mga lokal na negosyo. SMNR Radio News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNR Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNR Radio Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT
765 SMNI Radio Tugigaraw. Kapartner mo sa balita at serbisyo.